Okay, ang ating pagtutuloy sa pag-aaral natin ng covenant theology. Well, kung masasariwa natin sa pag-aaral, no, ito ay ang covenant theology ng 17th century Baptist o yung tinatawag nating particular Baptist. Dalawa ang covenant theology ng Reformed Baptist o 1689. Ang unang covenant theology ay yung mas leaning sa tinatawag nating Presbyterian form of yung Westminster Confession of Faith. At kapag sinabi natin kasing Presbyterian, Westminster Confession of Faith, ito yung merong baptism ng mga sanggol, infant baptism. Ang Baptist na particular Baptist ay merong isang position patungkol sa covenant theology. Ito yung baka narinig nyo na sinasabing 1689 Federalist or Federalism. Ito ang aking tinuturo sa inyo. At pag natapos itong pagtuturong ito, makikita nyo kung bakit ito yung aking leaning and conviction pagdating sa covenant theology. Hindi ito bagong theology. Kung minsan, dahil ngayon lang lumabas sa ating pandinig. In fact, nung narinig ko ito, 2018, at sa 2018 na yon ay nagkaroon ng Theological Forum sa GMA, hindi nabigyan ng proper justice itong federalism dahil isang panig lamang ang nabigyan. At nung 2018 ay, nung pinakikinggan ko ito, ang sabi ko sa sarili ko, anong interest ko dyan? Hindi pumasok sa akin na ako ay magkaroon ng pag-aaral. After 4 years, noong 2022 lang, o 2024 rather, tama, o last year lamang, after 4 years, ay doon lang lumiwanag uli yung pag-aaral ko ng covenant theology dahil kami ay nagpunta ng Singapore para umattend ng Pastors Conference at ang seminar, ang speaker ng seminar ay yung kilala ng 1689 Federalist view ng covenantal theology at nabigyan kami ng pagkakataon ng audience, kaming mga Pinoy na mga pastor at na-corner namin siya during breaks at siya ay nagpaliwanag. Hindi lamang yon, nagkaroon kami ng libro at bumili pa ako ng libro at doon nagsimula yung aking journey sa covenant theology ng 1689, kung kaya't ito ang tinuturo ko. Okay, tayo ngayon ay nasa Abrahamic covenant. Ngayon, sariwain muna natin, dahil matagal na natin itong nasimulan. Ang tatalakayin natin pagdating sa Old Testament covenant ay ngayon ay itong nakapula sa inyong screen, meaning tapos na tayo sa Adamic covenant. Last Lord's Day ay natapos natin ang Noahic covenant. At tingnan muna natin, pag sinasabing ano ba yung covenant? Definition muna tayo muli. Kung matatandaan ninyo, tinanggal ko na yung Hebrew word na berith, tsaka yung Greek word na diatheke, pero ang definition ng covenant, it is a guaranteed commitment. At pagka mayroong covenant, ay mayroong dalawang partido. Yan yung mayroon silang commitment na gagawin. So two parties make commitment to one another. At kadalasan, ito ay yung gagawin ko at ano naman ang iyong tugon sa aking gagawin. And so this is I will and you will statements. At para matawag natin itong covenant, ay kinakailangan merong sanction. Merong threat. Kung hindi mo ito masunod, ito ay mayroong karampatang parusa. Kung ito ay masunod mo, of course, the opposite is meron itong karampatang reward. Si Meredith Kline sa kanyang Kingdom Prologue, ang kanyang definition is a covenant is a divinely sanctioned commitment. Ngayon, nasa 1689 Confession of Faith natin ito. Kaya, pag sinabing covenant sa Hebrew na berith, yan ay mayroong tinatawag na oath-bound commitment. Nandoon yung iyong pangako at yan ay mayroong hindi lamang pangakong napapako, kundi ito ay mayroong commitment. Kaya
importante ito. Yung maaring kung kayo ay makarinig ng mga terms ng treatment ng covenant theology, katulad ng mga stipulation, and meaning ang Diyos ang siyang nag-impose nito. Yan ang stipulation, and restipulation ang tugon natin doon sa ibinigay ng Diyos. O kaya, minsan sa English literature ay makita natin yung I swear, yun, ako'y nangangako, pagkatapos ano yung answer. Kaya swear and answer, meaning your answer is to swear back. Yan yung mga covenant foundation, swearing and answering. At sa ating pag-aaral ngayon ay tinitignan natin itong puntong ito. Ngayon, gusto kong tignan na sa covenant, sabi ko nga ay naroong yung ating confession of faith of God's covenant. Siguro kung may time tayo, paliwanag ko kung bakit walang covenant of works dito sa chapter 7. Actually, wala sa chapter 7, pero nasa chapter 20 ng ating 1689 Baptist Confession of Faith. Pero yan ay ibang pag-aaral. Pero basahin ko muna itong paragraph 1 ng 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 7. Nawa maliwanag sa screen. The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life. Ngayon, tingnan ninyo ito. Tungkulin at responsibilidad natin na mga creature na sundin ang kalooban ng manlilikha ng Creator. Ngunit yung Creator-creature relationship ay wala itong pangako ng buhay na walang hanggan. At meron itong binigay si Jesus na parang parable, yung mga servants ng Panginoon na naglingkod maghapon at ang sinabi ng Panginoon sa kanyang parable, pag-uwi ba nung kanyang mga servants na nasa land o nagbungkal, ay sasabihin nung Panginoon ay maraming salamat, di ba? Yung malaking tulong kayo sa akin. Ang tugon lamang ng servant ay ginawa lang namin ang aming tungkulin. Ngayon, kung nakikita niyo yung parable na yon, ito yung sinasabing, ito ang relasyon ng Lord and servant. No, yung tungkulin ng servant ay talagang sundin lamang at trabahuin kung anong gusto ng kanilang Panginoon. At ganito rin tayo. Ang Creator ay dapat tungkulin lang natin sundin ang gusto ng ating manlilikha. Wala nang iba. Pero, saan papasok yung covenant? But, by some voluntary condescension on God's part. Dito papasok ang covenant, which He hath been pleased to express by way of covenant. Dito lamang ay ang covenant ay hindi pa bigat. Katunayan, si Nehemiah Cox sa kanyang Discourse of the Covenants, page 7, ang sabi niya, all covenants are the result of God's own free initiative to carry out His purposes and to do good to mankind. Kaya, kapag nakita natin yung Adamic covenant, yan ay pagbaba ng Diyos, condescension ng Diyos, at yan ay upang pagpalain ang tao. Yung natalakay natin na Noahic covenant, yan ay upang pagpalain ang tao. Yung ginagamit kong material na The Mystery of Christ ni Samuel Renihan, ang sabi niya, every covenant provides blessings and benefits for man that would otherwise be unavailable by nature. Anong ibig sabihin ni Dr. Samuel Renihan na unavailable by nature? Tayo ay likha ng Diyos, kaya ang likas natin sundin ang kalooban ng manlilikha. Pero wala tayo makikita rito na para tayo ay gantimpalaan. No? Hindi
sa tinatawag nating creator-creature relationship, walang gantimpala doon. Tungkulin natin sundin siya. Tungkulin natin paglingkuran siya kasi yung hininga natin galing sa Kanya. Kaya hindi tayo nagsasabi na dapat suklian ng Diyos yung kabutihang ginagawa ko. Tungkulin natin yon. Saan papasok yung sinasabi na blessing ng Panginoon? Yan ay sa pamamagitan ng tipan. Kaya point natin ito ay sabi nga natin na covenants are not a natural feature of the creator-creature relationship. Wala tayong makikitang reward dito. At noong pumasok ang covenant, dito lamang magsisimula na tayo ay makaranas ng blessing. Now again, sa pag-aaral natin, lagi nating makikita na ang Diyos ang siyang nag-i-impose ng kanyang covenant. Ang Diyos ang siyang nagsisimula. At pagkatapos tayo na kanyang mga nasa ilalim ng tipan na ito ay mayroong tungkulin na ito ay sundin. At tinignan na natin itong dalawang pag-aaral natin ito katulad ng Adamic Covenant. Sinabi natin yung Adamic Covenant ay Covenant of Works. Ngayon, natalakay na natin yung word concept fallacy na wala sa Bible ang Covenant of Works. Pero sa theology, kapag tayo nag-aaral, lilitaw na mayroong tipan ang Diyos. Ngayon, two parties. Kaya ang Diyos at si Adan. At ano ang tipan ng Diyos? Ang tipan ng Diyos ay sundin ang utos ng Diyos. Kaya nga, works, mayroong obedience. At ano yung utos ng Diyos kay Adam? Yung una, yung natural law, ang totoo yung Ten Commandments, ay hindi lumabas yan doon lamang sa Exodus sa Mount Sinai. Ang moral law ay nakay Adan na doon pa lamang sa Garden of Eden. Ang tawag ng mga theologian dyan is natural law. Bakit? Saan sinabi? At papaano nailagay? Tandaan natin, si Adam was created in the image and likeness of God. Kaya yung sinasabi nating moral law ay ang pagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Okay, so yun ay natural law, pero ang mga theologian ay may tinawag na positive law, meaning plus law, may idinagdag na batas o law kay Adan. Ano yun? Huwag niya kakainin yung bunga ng punong kahoy na nandun sa gitna ng halamanan. That is the tree of knowledge of good and evil. Mayroong sanction. Kapag kinain mo, ikaw ay mamamatay. Ngayon, nasaan yung reward? Dalawa kasi yung puno doon sa in the middle of the Garden of Eden. Ano yung isang puno? Tree of life. And so, by assumption, kung si Adan ay sumunod sa Diyos, ang reward ni Adam ay life. And that is eternal life. Sa pag-aaral natin ng Covenant of Works, nakita natin na si Adam ang kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan bilang ano? Ginamit ko yung word na vice-regent. Siya yung magiging hari, representative ng hari. Ang Diyos ang hari ng lahat. Si Adan ang representative na magiging hari. Ito'y nagsimula sa Garden of Eden. Nandun yung special presence ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos kay Adan na to have dominion over all the whole world? Alam niyo kung anong Covenant of Works? Gawin ang buong mundo. Yung Garden of Eden, nandiyan ang simula, nandiyan ang Diyos, and by expansion, ang mundo ay gawin nilang templo ng Diyos. Kaya nga, sinabi ko na theologically speaking, ang Garden of Eden is the temple of God because that is where God resides. Doon nakikipag-usap at doon nakikipag-fellowship ang Diyos kay Adan at kay Eva. And so that is the presence of God sa atin ngayon. Pag tinignan natin ang
pagtakbo ng scripture, nandun ang templo ng Diyos, katulad ng itinayo nilang tabernacle. Ngayon, tingnan ninyo itong pag-aaral natin ito. Creation would have been filled with a holy and righteous humanity. Yun yung covenant of works ni Adan. Yun yung kanyang dominion. Yun ang inaasahan sa kanya na ang mundo ay mapupuno ng mga taong walang kasalanan, matuwid. Si Adan ay walang kasalanan. He was tested. Probationary yung kanyang bahay o pananatili sa Garden of Eden, and he failed. Kaya bilang federal head, lahat ng tao ay naging makasalanan. Ngayon, ano naman yung Noahic Covenant? Nakita natin na dahil dumami ang kasalanan at sa pagdami ng kasalanan ay hinatulan ito ng Diyos at paghatol ng Diyos ay dumating yung flood at merong iligtas ang Diyos na isang pamilya at si Noah. Anong purpose nun? Ang purpose nun ay upang yung pangako ng Diyos sa Genesis 3:15 na mayroong seed ang woman na dudurog sa ulo ng ahas ay matupad at mangyari. Kaya ang Diyos ay nag-save ng isang family at yung covenant na binigay ng Diyos kay Noah is the preservation of humanity. Diba? Hindi na niya lulubugin uli ang buong mundo at meron siyang ibinigay na patotoo o witness yung rainbow. At sinasabi natin ito ay isang larawan ng pangako ng Diyos na hindi magkakaroon ng end of the world dahil sa mga nuclear weapons. No? Hindi dahil nandun yung pangangalaga ng Diyos. At iingatan hanggang sa dumating ang seed ng woman. Sino ba yung seed ng woman sa Genesis 3:15? Anak ni Maria, si Jesus. Kaya nandun yung preservation ng lahat ng tao. Ngayon, pag nakita ninyo ang covenant na binigay ng Diyos kay Noah, that was not a saving grace. No? Hindi yun yung para maligtas. Ang tawag doon, common grace. Na kahit na ang tao ay matapat sa Diyos, kahit na ang tao ay rebelde sa Diyos, nandun yung pangangalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, so ngayon tayo ay nasa Abrahamic Covenant. Ngayon sa Abrahamic Covenant, yung simulain ng Abrahamic Covenant ay makikita natin sa Genesis chapter 12. Ngayon, kung makita natin yung kay Adamic Covenant tsaka itong kay Noahic Covenant, ay ito ay mayroong scope na sinasabi natin at ang scope ng ito ay ang buong mundo. Diba? Yung kay Adan, ang kanyang kung siya'y magiging masunurin, ang buong mundo ay magkakaroon ng mga taong walang kasalanan matuwid forever. Dahil nagkasala, ngayon pumasok ang kasalanan sa mundo, ngayon ang lahat ng tao ay makasalanan. At itong kay Noah, ang scope din ito ay buong mundo. Pero itong sabi ko nga kanina na Noahic Covenant preserves mankind for the sake of the fulfillment of God's promises. Ngayon, kay Abraham na tayo. Stabilize na ngayon yung mundo. Meaning, nangako ang Diyos, hindi na niya wawasakin ang mundong muli. Okay, so yan ang natapos kay Noah. Meron tayong makikitang bagong covenant at yan ay ang Abrahamic Covenant. Ngayon, ano ang makikita natin dito? At dito ay merong new realm at merong new kingdom. Ano ba ang ibig sabihin new realm and new kingdom? Dahil ito ngayon ay naka-focus sa special people. Si Adan, yung covenant ng Diyos kay Adan, pambuong mundo. Yung covenant ng Diyos kay Noah, pambuong mundo yung scope, right? Pero pagdating kay Adamic o Abrahamic covenant, ito ay confined sa special people.
At ang tinutukoy ko, siyempre, ay walang iba kundi ang Israel. Pero, ito ay kinakailangan magsisimula sa isang tao. Dito muli papasok yung federal head. Kaya, ang 1689 federalship or 1689 federalism ay ipinakikita na ang Diyos, kapag siya'y gumagawa ng tipan o ng covenant, ay sa federal head. Tulad ni Adam, the federal head ng lahat ng sangkatauhan, pagdating kay Noah, siya ang federal head ng binigyan siya ng new commission, magparami, magpalawak, diba? And have dominion over the world. Ang pagkakaiba lamang, si Adan, walang kasalanan. Si Noah, may kasalanan. Konti man sila, isang pamilya, pero yung kasalanan ay nandoon. Nung si Adan, walang kasalanan. Okay, so, ang makikita natin ito, ngayon, pumapasok ngayon ang simulain ng Israel. And so, the kingdom of Israel. At ito ay through a federal head. At yan ay simula sa Genesis chapter 12, verses 1 to 7, and actually yan ay onward, the entirety of the Old Testament ay ipinakikita rito ang kaharian ng Israel. Napansin ba ninyo na dito ay ipinapakita ang progressive revelation. Nagsisimula ng tumakbo ang plano ng Diyos hanggang sa ito ay dumating kay Jesus Christ sa bagong tipan. Ngayon, kaninang umaga sinabi ko na ang tamang pagkaunawa na plano ng Diyos ay sa New Testament. Meaning, pag binabasa natin ang Old Testament at pag tinitignan natin itong Israel or the kingdom of Israel, ay masabi natin, ito'y naghahanda sa tinatawag nating God's kingdom. Kaya, mas subservient ang Old Testament, particularly itong covenant ng Diyos sa Israel, kaysa doon sa tinatawag nating the New Covenant, the New and Everlasting Covenant. Kaya, masasabi natin na itong nangyayari sa Israel, itong tipan ng Diyos sa Old Testament, itong Abrahamic Covenant na ating tinatalakay ngayon, ay preparatory foundation ng pagdating ng Panginoong Yesus. Preparatory foundation ng eternal plan ng Diyos na ito ay marirealize hindi lamang pagdating ni Jesus hanggang sa pagbabalik na muli ng Panginoong Jesus. Kaya pag nababasa natin ang Old Testament, nababasa natin ang Old Covenants, katulad niya, nababasa natin ang Abrahamic Covenant, ang dapat na nakikita natin ito ay yung expansion ng tinatawag nating eternal plan of God. Kaya, ano bang sinabi natin ang totoong ina o nanay ni Jesucristo ay sino? Ang Israel. Yung covenants ng Israel ay ang pundasyon at simulain ng kaharian ni Kristo. Kaya, tingnan natin itong Genesis chapter 12 na ito. Ngayon, napansin nyo, pag tinignan natin itong Genesis chapter 12, wala pang Israel. Hindi pa na itataguyod ang nation of Israel. At wala pang particular person na masasabi natin or na tinatawag na people of God at wala pa rin silang lupa. So, walang particular person na matawag na Israel o people of God and there is no particular place recognized as the land of such a people. Kaya dito ay makita natin ang simula ng Abrahamic Covenant. Genesis chapter 12, sa verses 1 to 7,
Now the Lord said to Abram, ngayon, una ito ang pangalan niya, go from your country and your kindred and your father's house so that to the land that I will show you, and I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abram went as the Lord had told him. When they came to the land of Canaan, verse 6, Abram passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh, and at that time the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. 3 points ang dapat na makita natin dito. Una, yung federal head na sinasabi natin. By the way, yung tinatawag nating 1689 federalism, ay ang Latin word niyan ay covenantal. Kaya ang position natin ay sinasabi nating kung bakit ang Reformed Baptist o dapat ang Particular Baptist, si Nehemiah Cox ay 17th century at hindi na nga niya naabutan yung 1689 na pag-publish. In fact, nauna na i-publish ang 1689 o yung pag-recognize dahil namatay na si Nehemiah Cox, pero isa siya sa kasama doon sa 1689 na paggawa. Ngayon, ang point natin, kung bakit sinasabi nating tayo ay covenantal or nandun yung focus ng federal head, because God always transacts His covenants through federal heads. Sa Covenant of Works, si Adan. Doon sa preservation ng posterity, di ba, si Noah, sa lahat ng sangkatauhan. Ngayon, Abraham as a federal head, ngayon, kanino siya federal head? Sa kanyang natural posterity. Ulitin ko, yung tipan ng Diyos kay Abraham ay sa kanyang lahi. Lahi na manggagaling sa kanyang katawan. Okay? At importante ito, no? That Abraham as a federal head over his natural posterity. Nakita ninyo yung sa Genesis chapter 12, doon sa verse 2, and I will make of you a great nation. Tapos doon sa verse 3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. Tingnan niyo, and in you all the families of the earth shall be blessed. At sa verse 7 ng Genesis 12, to your offspring, I will give this land. Ano yung tipan ng Diyos kay Abraham? Lahi mo at pagkatapos ay lupa ang ipinangako ko sa inyo. Yan ang inheritance ng pangako ng Diyos kay Abraham. At ang inheritance na yan o lupang mamanahin yan ay ang Kanaan. Kaya tama yung awit doon sa Exodus, this land is mine. God gave this land to me. Gusto nyo bang awitin ko pa yon? Ang totoo talagang pinangako at binigay yan ng Diyos kay Abraham. Kaya it would belong to them by right. Ngayon, hindi lang ito simulain ng tipan. It is not only the beginning of the covenant, it is also the beginning of a kingdom granted through a covenant. Meaning, ito ang simulain ng kaharian ng Israel. Makikita natin na isineset aside na ang tao. Hindi na ito lahat ng tao, ito ay manggagaling na sa lahi ni Abraham.
Nung una, wala pang Israel. Nung una, wala pang lupa. Pero dahil sa tipan ng Diyos kay Abraham, ay nagkaroon ngayon ng Israel or the Kingdom of Israel, at ngayon, nagkaroon na rin sila ng lupa na kanilang titirhan. Tapos, tingnan niyo in the blessing of nations. Ang sabi ko, para maunawaan natin ang progressive revelation ng Diyos na tumatakbo, ay hindi dapat tayo humihinto sa Old Testament. Tuloy-tuloy na makikita natin ito hanggang sa New Testament. At kung sa gayon, itong covenant na ito, preparatory yan sa final purpose ng Diyos. Kung preparatory yan, meaning ito ay subservient. Hindi yan mas nakakataas o hindi yan ang final. No? The word preparatory. At kung tignan natin yung Ephesians chapter 1 verse 10, saglit lamang, ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. Bilang katiwala, talatang 10, Ephesians 1:10, bilang katiwala ng kapayapaan ng panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, chapter 3 verse 18, dagdag natin ito bago ipaliwanag at aking idinadalangin, ang sabi ni Apostol, Ephesians 3 verse 8. 3 verse 8. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga di masukat na kayamanan ni Kristo at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na ang lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ng iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ano yung punto rito ni Apostol Pablo nung sumusulat siya sa mga taga-Epeso? Lihim pa ito sa matandang tipan. At ngayon ay kanyang inihahayag dito sa matandang tipan. At meron tayong tungkulin sa iglesia na ito ay ating ituro. Kaya, kung titignan natin, ang role o ang purpose ng Israel or the kingdom of Israel is to expand the revelation of God's plan of salvation. Yun yung foundational promise na ibinigay. Kaya nakita nyo yung universal blessing sa lahi ni Abraham. Ngayon, ang mga lahi ni Abraham, ang Abraham's descendant, ay mayroong ng lugar. So, binigyan na sila ng tinatawag na mapa kung saan sila, sa Kanaan. At pagkatapos, ang pamilya ni Abraham ang occupy doon sa Kanaan na yun. At sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, ay mapagpapala ang buong bansa. O buong mundo, buong mundo. Ngayon, pag tinignan natin, paano magiging blessing ang lahi ni Abraham sa buong mundo? Ngayon, alam na natin ang sagot, kay Kristo. Pero sa matandang tipan, dito sa Abrahamic Covenant, hiwaga pa. Hiwaga pa si Kristo. Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay dadami ang lahi niya. Kung kaya niyang bilangin yung bituin, yun ang magiging dami ng kanyang anak. At ano ang tipan?
meron kayong lupa. At ano pang tipan? Sa iyong lahi, pagpapalain ang buong mundo. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sa plano ng Diyos na pinakikita kay Abraham, ang kaharian ng Israel na galing sa iyo ay magkakaroon ng buong mundong vision. Ay yung sinasabi na transnational mindset. Dahil ito ay magiging universal blessing coming from one nation, the nation of Israel. Pero pag nakita natin, ang blessing na ito ay hindi kay Abraham. Ulitin ko, ang blessing na ito ay doon sa magiging lahi ni Abraham. Sino yung blessing na magiging blessing sa all nations? Si Christ. Kaya, pag naunawaan natin ang pagbabasa natin ng Bible, ay makita natin ng the purpose of the covenant na binigay ng Diyos kay Abraham, ang layunin kung bakit meron tayong Israel is to bring forth the Messiah. Kaya the Old Testament is to give birth to the New Testament or to the New Covenant. The Old Covenant is to bring or give birth to the New Covenant. Sa madalit salita, ang Israel or the Kingdom of Israel is to give birth to the Kingdom of Christ. Aliwanag ba? Yung pinagmamalaki ng mga Israelita. Si Abraham ang aming ama. Diba? Nandun yung yabang nila eh. Ang yabang nila ay based sa kanilang dugo. Sa lahi. Hindi nila nakita na ang blessing ay hindi si Abraham. Ang blessing sa buong mundo ay yung manggagaling sa lahi ni Abraham, si Jesus. Pag sinama natin ang Genesis 15 verses 1 to 21, nagsimula sa Genesis 12, at ito ay naitatag o nai-confirm sa Genesis 15. At dito ay makikita na natin yung covenant-making ceremony ng Diyos. Alam niyo, ang pangako ay maaaring masabi natin, a promise is just a promise. O kaya, ang utos, a command is just a command. Pero kapag meron ng sanctions, meron ng threat, dito na-formalize at na-finalize ang covenant. Genesis 15. Verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. But Abram said, O Lord God, what will you give me, for I continue childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. And Abram said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him, This man shall not be your heir, your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, Look toward heaven, and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, So shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. And he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. But he said, O Lord God, how am I to know that I shall possess it? He said to him, Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old,
a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. Verse 10, and he brought him all this, cut them in half, and laid each half over against the other. But he did not cut the birds in half. And when the birds of prey came down on the carcass, Abraham drove them away. And the sun was going down, a deep sleep fell on Abram, and behold, dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said to Abram, know for certain that your offspring will be sojourners in the land that is not theirs, and will be servants there. Hindi pa nangyayari. Sinabi na sila magiging bihag sa Egypt. And they will be afflicted for 400 years. Hindi pa nga nangyayari. Sinabi ng ganun kahaba. 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possession. Nangyari ito sa Exodus. As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in good old age, and they shall come back here in the 4th generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Verse 17, when the sun had gone down, and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. Tingnan nyo, verse 18. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your offspring, I give this land. And from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, and the Amorites, the Canaanites, the Girgasites, and the Jebusites. Ano ang point na makikita natin dito? Tingnan niyo yung verses 5 and 7. Ang pangako ng Diyos, dadami ang lahi ni Abraham. Ang pangako ng Diyos, ilalagay sila sa Kanaan. Yun ang kanilang magiging sariling lugar. Inulit lang ito doon sa Genesis chapter 12. Pero ngayon, pinagkaiba ng Genesis 15, sa Genesis 15 ay dito natin makikita yung official covenant making ceremony. Nagsimula ng Genesis 12 at ito ay naitalaga o na-confirm ng Genesis 15. At yun nga, on that day, sabi sa verse 18 ng Genesis 15, the Lord made a covenant with Abraham. To your offspring, I will give this land. These are the promises of Abrahamic covenant. Kaya, ano ang Abrahamic covenant? Hindi kaligtasan, tama. Ang Abrahamic covenant, based sa Word of God, dadami ang iyong lahi, bibigyan kita ng lupa. Ito ay sa inyo. At makikita natin yung sanctions, yung formality ng covenant. Meron tayong nakitang covenantal commitments. At ano yung covenantal commitments? Nangako ang Diyos. God swore an oath to Abram that these promises would indeed be fulfilled. At ito ay nangyari doon sa paghati ng mga hayop. Ito ay practice ng ancient Near East. At yung pagdaan ng apoy, ng fire pot, ay sumisimbolo na ang Diyos ang dumaan doon. And God put Abram into a deep sleep and gave him a vision. Nakita lamang ito ni Abram sa panaginip, where a smoking fire pot and a flaming torch passed through the animal pieces. And ano ito? That is a formal commitment. Tapos, ano yung kanilang tipan? Ano yung sanction? Kapag hindi ko tinupad ang pangako ko sa iyo, mangyari sa akin ang nangyari sa hayop na mga kinatay at tinupok o nang tutupukin ng apoy. Yun yung oath na binigay ng Diyos. May the same be done to me and more also if I fail to keep my promise. And so here, God sanctioned His commitment to Abraham at ito ay covenant. Kaya hindi lahat ng pangako ay matatawag nating covenant. Okay? Dapat ay meron tayong makitang
formal agreement, and there is this commitment, and there is this sanctions or threat. Kaya, hindi natin pinag-aaway ang Genesis 15 at ang Genesis 15, kundi sinasabi natin, yan ay pag-constitute ng complete covenant ng Diyos kay Abraham. Kasi sabi ng iba, wala namang covenant sa Genesis 12. Tama, sa Genesis 15 dumating yun. Ngayon, ano ang point na makikita natin? Hindi pa ako tapos. Dahil nandiyan ang pangako ng Diyos, pagkatapos humingi si Abraham ng confirmation at nagbigay ang Diyos ng formal covenant ceremony, at pagkatapos nandoon ang threat o sanction kung ito ay hindi tinupad ng Diyos. Ano naman yung Genesis 17? Tatlo ito sa Abrahamic Covenant. Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17. At sinasabi natin, it is the expansion of the covenant. Anong ibig nating sabing expansion of the covenant? Pag tinignan natin, ang pag-expand ng covenant, lumabas ka sa iyong bayan sa Haran, padadamihin ko ang iyong lahi, bibigyan ko ng lupa, ikaw ang lahi mo, di ba? Yun. Hindi naman naabutan ni Abraham ang pangakong lupa, the promised land. Pero ang nakakuha noon ay ang lahi ni Abraham. Ano ang makikita natin sa Genesis 17? Sa Genesis 17 ay makikita natin tignan natin ito, sa may talatang 4. Genesis 17 verses 4 to 8. Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Okay? So, nandun na yung covenant. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Yun ang isa. Ang pangalan mo ay hindi natatawaging Abraham, kundi Abraham. Ang magiging pangalan mo sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Verse 6. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak, at magmumula sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Mayroong dumagdag. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at iyong binhi. Ngayon, ano yung nadagdag sa Genesis 17? Ito ang mga nadagdag. God's promise of royalty. Kakaroon ka ng hari sa iyong lahi. Tingnan niyo ang tipan ng Diyos. Dadami ang iyong lahi. Magkakaroon kayo ng lupain, ibibigay ko, hindi lang yun. Kakaroon kayo ng hari na mamumuno sa promised land na ibinigay ko sa inyo. Binigay din ito ng Diyos kay Jacob sa Genesis 35. At doon sa Genesis 35 verse 11, makikita ninyo itong sinabi ng Diyos. And it was repeated to Jacob. Hindi lamang kay Abraham, it was repeated to Jacob, Genesis 35:11. I am God Almighty, be fruitful and multiply, a nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. Kaya sinabi ko nga, kay Jacob, sa kanyang mga salin-lahi, merong isa doon sa kanyang mga anak, at ito ay si Judah. At sa Genesis chapter 49, verses 8 to 10, sinabi ng Diyos kay Jacob, Judah, your brother, shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's son shall bow down before you. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down. He crouched a lion. Ngayon, tingnan niyo sa verse 10. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of his people. Ano yung development and expansion ng Abrahamic covenant na naging kaharian ng Israel? In general,
ay na-established na mayroong royalty na manggagaling sa lahi ni Abraham. Pero merong tungkulin, God demands of loyalty, at merong magiging tungkulin ang lahi ni Abraham. At kapag hindi nila tinupad itong agreement na ito, itong formal commitment na ito, sanction will follow. And ano yung nakikita natin na punto? Circumcision. Ang binigay ng Diyos kay Abraham ay this should be followed. Ito ay should be followed strictly. This is a demand for strict obedience from Abraham and his descendants, that they will keep the covenant. At ang covenant na yan, kung makikita ninyo, ay ang circumcision. Doon sa Genesis chapter 17, verse 9, and God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations. Ayun, ano yung susundin ni Abraham na sinasabi ng Diyos na you shall keep my covenant? Ingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong lahi mo. Ito ang aking tipan na iyong iingatan. Ang tipan natin at ang iyong binhi pagkamatay mo, ang bawat lalaki sa iyo ay tutuliin. And so ang circumcision ay pasok sa obedience ni Abraham at saka ng kanyang salinlahi. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng word study, yung iingatan mo, no, yung you shall keep my covenant, ito rin ang ibinigay ng Diyos kay Adan nang sinabing you shall keep, iingatan mo ang Garden of Eden. At hindi lamang yan iingatan mo. Nakita natin kung ano nangyari. Hindi iningatan ni Adan, siya ay nakasala, pumasok ang kamatayan at sila ay nilabas sa Garden of Eden. The same verb use doon sa Genesis chapter 2 verse 15 na sinabi ng Diyos kay Adan to work and keep it. Hindi lamang bungkalin mo to at pagyamanin mo. Sabi ko nga ito ay isang strict obedience at ganun din ito kay Abraham. Ang circumcision is the sign of the covenant. Ngayon, tingnan nyo, ito ay sa laman. At ito ay sa buong lahi ni Abraham. Hindi ito moral issue. Circumcision is not a moral issue. Ano ang layunin ng circumcision? Ito ay tanda ng tipan ng Diyos. At ito ay tipan sa kanilang laman, hindi ito kaligtasan, at ito ay tipan sa magiging lahat ng mga lahi ni Abraham. Kapag hindi nyo ito tinupad, ay merong karampatang parusa. Kaya failure to keep the demand of the covenant will result in what? This inheritance. Hindi mo sundin ito, ikaw ay labas sa tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi. Ngayon, pag lumaktaw kayo sa verse 14 ng Genesis 17, ang sinumang lalaking hindi tuli, na hindi tuli ang balat ng maselang bahagi, ay ititiwalag sa kanyang bayan, sinira niya ang aking tipan. Ibig sabihin, ang kasunduan, ang magiging mga lalabas sa lahi ni Abraham ay dapat tuliin ang lalaki ng ika-8 araw. Ang hindi nagpatuli,
you are disinherited. Hindi kaligtasan ang pinag-uusapan natin, kundi yung blessing ng Diyos na mayroon kayong lupain at kayo ay mayroong hari at kayo ay magiging marami. Okay, so what is the purpose again of circumcision? Ang purpose ng circumcision was to mark the boundaries of the people of this covenant. Hindi lamang ang kanilang ebidensya ay nakatira kami sa Kanaan. Ang ebidensya pa ay ang mga lalaki namin ay tuli. Yan yung point. Kaya, sabi ng mga theologian, circumcision was also a positive law. Alam niyo, ito ay additional law kay Abraham tulad noong tree of knowledge of good and evil na wag mong kakainin. It was a positive law. It was an additional law. Dito ay makita natin that circumcision was added to the covenant, kaya tinawag itong positive law, at ito ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi nito at ito ay dapat sundin ni Abraham at ng kanyang salinlahi. Now, binanggit ko na kanina na pag binasa niyo yung Old Testament, ang pinagmamalaki lagi ng mga Israelita ay kaming mga tuli. Anong tawag nila sa mga kaaway nila? Mga di tuli. Napansin ba ninyo na ang pinagmamalaki nila ay physical? Di ba? Physical ang pinagmamalaki nila. At yung meron silang mission focus eh. Ang kanila ay kumbaga ebanghelyuhin at maging pagpapala ang Israel sa buong mundo. Ngayon inihiwalay na nila ang kanilang sarili sa iba. Kaya pagdating sa New Testament, makikita nyo pati mga Hudyo ang inihiwalay nila ang kanilang sarili sa mga Hentil. Hindi yun ang plano ng Diyos. Kaya nga pag narinig natin ang turo ni Apostol Pablo, sino ang totoong Israel? Ang totoong Israel ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hentil na mananampalataya kay Kristo. Maunawaan nyo kung bakit bago pumasok si Josue at tumawid doon sa Jordan River, may ginawa si Josue. Tinuli niya ang lahat ng mga dituli. Dahil alam ni Joshua, ang mga hindi nagpatuli at ang dami noon, they will not inherit the land. Ang basis ng para makuha nila ang land is obedience. So, ang circumcision is maaaring matawag natin a promise of blessing and also a sanction or threat kung hindi sila magpapatuli. Ngayon, ulitin ko, hindi nakapagliligtas ang tuli. Tama? Kaya, in closing, yung Abrahamic covenant was partly absolute in a sense dahil ito ay galing sa Diyos. And on the other hand, ito rin ay conditional. Sumunod kayo. Para makuha nyo, ulitin ko, hindi kaligtasan, lupain. Nakita ba ninyo na dahil kung hindi natin naintindihan ito, lagi nating ikinekonekta yung si Abraham is salvation. Actually, hindi. Yung covenant ng Diyos kay Abraham ay covenant ng Diyos sa lahi ni Abraham, hindi sa atin. Okay? Ang covenant ng Diyos ay sa lahi ni Abraham, sa mga Israelita. Saan tayo papasok? Doon sa magiging lahi ni Abraham na hari na si Kristo. Kaya, ang blessing natin ay na kay Kristo, hindi na kay Abraham.
And God will surely fulfill His promises, and the Israelites must persevere in obeying God. Dito ma ako magtatapos. Dahil meron pa kayong 2 minuto. Question. Yes, question. Israel or sa Abrahamic Covenant, ang sign of the covenant po ay circumcision, 'di ba? Pag sa New Covenant po ba, yun ay yung sa Lord's Supper at Baptism? Sign of the covenant po ba yun? Hindi, kinoconnect nila na ang circumcision ay baptism. Pag nakita natin, yung circumcision ay para sa mga lahi ni Abraham. It's the flesh. Ngayon, yung baptism ay kay Kristo. Kaya no, actually kung makikita natin, ito yung kinoconnect ng ng mga Paedo-Baptist, kung bakit sila nagbibinyag ng mga bata. At kung mapapansin niyo, kinoconnecta nila ito sa Abrahamic Covenant. Pero Abrahamic Covenant has nothing to do with salvation. Ang Abrahamic Covenant ay preparatory para lumabas ang lahi na magliligtas talaga sa atin, na lahi ni Abraham, na ito ay si Kristo. Pag kinonekta natin yung circumcision, ang pinakamagandang connection ng circumcision sa New Testament ay yung circumcision of the flesh and the circumcision of the heart. Eh ano ba yung pagtutuli sa puso? Born again. Regeneration. Yung circumcision sa gawa ng tao at circumcision sa gawa ng Diyos, the circumcision of the heart. Hindi natin makikita sa scripture yung circumcision ng flesh ay tumuturo sa baptism. So ano po, sa New Covenant po, wala pong sign of the covenant? Wala. Sa New Covenant ay darating pa tayo dyan, pero hindi ito natin makikita na ikinonekta ito. In fact, ang New Covenant is the circumcision of the heart. Paano tutuliin ang puso? Sino ang makagagawa ng matuli ang puso? Ang pagtutuli sa laman, sa mga boys, sa mga lalaki 8 days old, ay maggawa ng tao. Yes? From Brother Ralph, Pastor. So, all these covenants, meron bang characteristic of either continuity or termination until the first coming of Christ? Yung circumcision na sinasabi natin, yan ay mark ng mga physical na mga Israelita. Kaya mapapansin niyo ang lahat ng covenants will end sa fulfillment ni Christ. Yung ibig sabihin, hindi na magtutuli para ikaw ay mapabilang kay Abraham. Ang makikita natin sa New Covenant is ang magsimula ito sa covenant ng Father, Son, at eternal covenant. At pagkatapos tumakbo na ang mapagpapahayag ng Diyos. Ngayon, gusto ko rin makita na yung tinatawag nating positive law ay hindi permanent. Ang positive law, once na ito ay dumating, tapos na. Halimbawa, Covenant of Works kay Adam. Ito ay natapos nung natapos yung probationary period niya. Kasi ang Covenant of Works, maaring magkaroon ng eternal life si Adan at ang kanyang salinlahi kung sumunod siya sa Diyos. Kaya nga, Covenant of Works. Pero dahil Adam failed, tapos na yung Covenant of Works ng kaligtasan. At sumunod na makikita na natin, preservation ng sangkatauhan at ito na yung preparatory. Kaya, continuity hanggang sa dumating si Christ. Yun yung aking sagot. Sa Old Testament, si Kristo ay makikita natin anino, type, simbolo, shadow. Nung dumating si Christ, lahat nitong old covenants has been done away with. Parang yung kaninang, yung mga pare sa Old Testament na naghahandog nung si Jesus na ang pinako sa krus.
lahat ng Old Testament sacrifices and way of approaching God has been abolished or done away with? Yun yung sagot ko sa online question. So, Yes. yung binabanggit nyo kanina, Pastor, na yung Abrahamic Covenant ay has nothing to do with their salvation. Yes, Tama po ba? Kundi para sila iihiwalay sa ibang mga lahi na para sa Diyos. Pero tung sa John 15:6, Pastor, sumampalataya siya sa Panginoon at ibinilang na katuwiran sa Kanya. Kay Abraham yun. At Oo. hindi yun pinangako sa lahi ni Abraham. Kaya, kung mayroong maliligtas sa matandang tipan, makikita natin, pinaliwanag naman din sa Hebreo Kapitulo 11, yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya tingnan ninyo itong tipan ng Diyos kay Abraham. Itong tipan ng Diyos na dadami ang lahi, they will occupy the land, yan ay ibinigay sa nation. Pero yung blessing, kung sila ay magpapatuloy, ay hindi ibinigay per se as individual. Ang kaligtasan ay hindi ibinigay sa buong nation ng Israel. Kaya yung paniniwala pa rin hanggang sa ngayon, ang Israel ay malapit sa puso ng Diyos dahil sa Old Testament, pag nakita natin yung pag-aaral natin ng covenant theology, totoo na ang nanay ni Jesus ay ang Israel, pero yan ay dahil sa plano ng Diyos. Sila ay preparatory. Salamat, Pastor. Yan. In fact, pag nakita ninyo itong Abrahamic Covenant, dahil may utos at meron sila dapat sundin, masabi natin na parang ito ay covenant of obedience. Di ba? Merong semblance ito ng covenant of works, pero hindi ito yung covenant of works ni Adan. Iba na yung covenant of works na ito. Yung kay Adan is covenant of works. Kung sinunod ni Adan, meron silang eternal life. Pero pagtapos noon, wala nang eternal life ang tao dahil si Adan bilang federal head, lahat na ng tao ay dala niya sa kasalanan. Kamusta si Abraham sa inyo? Yung ating pag-aaral. Thank you. At tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Nawa, kami po ay natututo sa pag-aaral po ng covenant theology. Nakikita po namin na sa bawat federal head ay meron pong kaibahan ang inyong pagbibigay ng utos. Ngunit ang isang bagay na makita namin direksyon ay yung paglawak or the expansion of your revelation o yung progressive revelation ninyo sa amin. Na ngayon, kayo ay nagsisimula ng maghiwalay ng isang nation at pinangakuan nyo sila ay magkaroon ng lupa, a land flowing with milk and honey. Ito ang Canaan. Pinangako na sila ay magkaroon ng hari. At sa gayon ay ngayon maunawaan namin ang susunod na pag-aaral, ang inyong tipan na binigay kay Moses. Ngunit itutuloy po namin ang pag-aaral ng Abrahamic Covenant kung paano ito lumawak. Tulungan niyo po kami sa mga darating na araw ng pag-aaral na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat at awitin natin itong hymn natin.